Hindi rin totoong under attack ang Senado nang magkabarilan noong Miyerkules ng gabi, taliwas sa sinasabi noon ni Senate President Alan Peter Cayetano at ng ilang pang senador. Ay po nga sa kuha ng CCTV na inilabas po ng DILG, kita ang pagdating ng mga tauhan ng NBI sa GSIS main building. Ayon pa kay PNP Chief General Jose Nartates Jr., mismong pamunuan nga ng GSIS ang humiling sa NBI na protektahan ang kanilang opisina dahil nga po sa pangambang sumugod ang mga taga-suporta po ni Senator Bato de la Rosa sa loob mismo ng compound. The GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. Yan po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Bahagi din po daw ng preemptive maintenance ng GSIS ang pag-drill sa mga pinto, kabilang po ang pintuan na kumukonekta nga sa GSIS at Senado. Kasabihan din daw ang Senado tungkol sa paggagawing ng drilling kaya walang gulatan na nangyari. Sapul din po sa CCTV ang pag-assemble ni Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska sa mga sundalo, pulis at OSAA security personnel. Pati na po ang pagsugod nila sa sinasabing target kung saan may aarestuhin umano sila sa loob ng compound. Nakuhanan din po si Aplaska at ilang tauhan ito ng ito'y magpaputok nang sila'y magpaputok ng baril kahit na wala naman daw silang kalaban o wala naman daw binabaril. On the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Okay, so and per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong 4 na shooter. Pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. Yan po ang mga tinig ni na PNP Chief General Jose Nartates Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla. Kaya nga po kung ikaw ay nagpaulan ng bala doon sa lugar na wala ka namang nakikitang kalaban o wala ka talagang binabaril, maganda rin po nating tanungin, ano ho ba ang motibo? Ano ho ba ang dahilan kung bakit pa rin po nagpaulan ng bala si General Aplaska? Mamaya po abangan nyo ang ating diskusyon tungkol sa napaka-importanteng isyong ito. Samantala, nagbabalak po ang inarestong NBI volunteer na maidemanda ang mga umaresto sa kanya nang mangyari nga po ang barilan sa Senado. Pansamantalang nakalaya po ang volunteer na si Mel Orago noong Lunes matapos makapagpiyansa ito. Pero ang git niya, hindi siya nakipagpalitan ng putok sa mga security personnel ng Senado. Sa katunayan, nakuhanan pa siya sa body cam ng isa sa mga NBI agent na nasa loob nga ng GSIS building habang nangyayari ang putukan. Paliwanag ni Oragon, bumalik lamang siya sa GSIS compound matapos po ang barilan dahil inutusan siyang kunin ang naiwang bag ng kasamahang NBI agent. Dumepensa rin ang kampo sa pagpositibo niya sa paraffin test at kwinestyon din nila ang reklamong direct assault na isinampa laban sa kanya. Makikita na civil yung kanyang pakikipag-usap sa umaresto sa kanya noong time na yun. So, kaya gusto rin namin maimbestigahan ulit ito para malaman talaga kung ano yung basis ng prosecution para i-push yung kaso na to. Yan nga po ang tinig ni Attorney Paulo Nieto, ang abogado ng inarestong NBI volunteer. Sa kaugnay po namang balita, kinumpirma ng PNP na sasakyan nga ni Senador Robin Hood Padilla ang ginamit ni Senador Bato de la Rosa para nga makalabas sa Senado matapos nga po ang nangyaring kaguluhan at barilan noong pong nagdaang linggo. Hindi na po naipakita pa ng PNP ang mismong kuha ng CCTV dahil nga nagkaroon ng technical problem.
Pero ayon kay PNP Chief General Jose Nartates, pag-aari ni Padilla ang puting Fortuner na sinakyan nila ni Bato. Tumanggi muna ang DOJ na sabihin kung sino-sino ang posibleng may liability o pananagutan sa nangyari. Pero ang lahat daw ng ito ay naiulat na kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginiit naman po ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi siya isang pugante. Sa kabila po yan ang pag-alis niya sa Senado matapos nga po ang nangyaring barila noong Mayo 13. Matatanda ang tinawag na pugante ng Office of the Solicitor General si Bato nang magkomento ito sa hiling ng Senador sa Korte Suprema na harangin nga po ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Pero ang git ng kampo ng Senador, hindi siya pugante kahit na umalis ito sa Senado. Nanindigan silang walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos nga po itong kumalas noon pang 2019. Hindi raw po pwedeng maipatupad ang ICC warrant nang hindi dumadaan sa lokal na korte. Nilinaw po ng Senador na hindi nila hinihiling na maipawalang sala siya ng korte pero nais lamang daw nila na dumaan sa legal na proseso ang pag-aresto sa Senador. Sa ilang pang balita, may kanya-kanya ho namang assignment ang House Prosecutors para po sa nakaambang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito talagang manguna sa 11 House Prosecutors para nga sa naturang trial si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Naniniwala si Luistro na hindi lamang pag-convene ng Senado bilang impeachment court ang forthwith o agad-agad kung hindi ang mismong paglilitis. Ayon pa sa mambabatas, mas mainam po daw na humarap mismo si VP Sara sa impeachment trial bilang bahagi pa rin po ng due process. Sa ngayon po'y hinati-hati na ng prosecution sa 4 na grupo ang trabaho nga para sa 4 na articles of impeachment. Tatayong lead si Luistro para sa Article 1 o ang aligasyon sa pagwawaldas ni VP Sara sa confidential fund. Pangungunahan po naman ni Congressman Terry Ridon ang pag-asikaso sa Article 2 o ang hindi maipaliwanag na umano'y yaman ng bise. Tatayo namang lead si Congressman Joel Chua para po sa Article 3 o ang panunuhol umano ni VP Sara sa mga opisyal ng DepEd habang si Congressman Lawrence Defensor naman ang mangunguna sa ika-4 na article tungkol naman sa ginawang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Marcos ni VP Sara Duterte. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.